alamin natin ang detalye mula kay arrest number 28. Diyan sa Senado, Raymond, ilan ang senador na naka-chopper dyan? Ayan. Meron ba? Kaya nga tinatanong ko ayan, sabi mo sa senador ha, ayan, yung may mga kalokohan dyan ha, ayan, tinitignan sila ng isap. Binuking ba? Sabi, Ayan. kala mo Ayan, kaya lang tapos na investigasyon. Wala na, lakay. Hindi na hindi na makakaiwas. Naka-report na sa Malacanang, lagot kayo. Arrest number 28. Raymond at Maas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, handa daw humarap sa korte itong Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa kung sakali at matuloy ang kasong inirekomenda laban sa kanila ng House Quad Committee. Ito yung kasong crime against humanity at genocide. Ayon kay Senador Go, nasa korte na ang desisyon kung sakali man at matuloy na sila ay makasukan dahil matagal na daw binabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung meron sino mang may ebidensya sa kanila tungkol sa war on drugs ay dalhin sila sa korte. Binanggit din ng senador na kung anuman ay ang mga kababayan na rin natin ang desisyon kung anuman ang kanilang naging karanasan sa panahon na ikinasa ang war on drugs. Ang ipinagtataka lang ni Senador Bongo ay ang sabi ng Quadcom ay yung mga may ebidensya lang ang kakasuhan, ngunit para sa kanya ay nadamay siya kahit na puro hearsay evidence yung mga narinig sa House Quad Committee. Sabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay haharapin din niya itong kasong ito at hindi na siya nagtaka doon sa naging rekomendasyon ng House Quad Committee dahil ang pinagtataka din ito, marami sa mga miyembro ng House Quad Committee ay sabi nga niya ay pardon for the term himudpwit noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pero ngayon sila na yung nangunguna upang sila ay banatan at ilubog dahil nga dito sa kagustuhan nila na masira daw ang Duterte, pamilya Duterte at lahat ng kanilang mga kaalyado, lalo na at patungo na tayo sa national at local election sa 2025. Ano sabi? Himudpit? Grabe na. Grabe naman yung term, lakay Raymond. Hindi na sip-sip, hindi na vacuum, ha? Ayan. Himod. Ayan na. Pero in fairness kay Senator Bongo, hindi naman dapat sinasali dyan. At least si Senator Bato de la Rosa, as a former PNP chief, may command responsibility. Pero Senator Bongo, ba't naman dinadawit ba dyan? Anyway. Ayun nga yung ang binabanggit nga niya, Mayor, dahil kung titignan daw yung sa hearing ng House Quad Committee, puro hearsay evidence yung narinig, bigla na lang siyang isinama doon sa kasong hindi pa ordinaryong kaso dahil crime against humanity at saka genocide. Anyway, sino yung mga senador na naka-helicopter dyan sa Senado? Mukhang hindi dinadala dito, Mayor. Walang parking, hindi katulad sa Kongreso. Ayan, malawak dito ang parking, kaya lang na nagkakaubusan na raw. Ayan. Maraming kahoy sa CCP area Meron yata dito sa ibabaw ng DSIS building pero parang isa o dalawa lang sino ang talagang lang pag emergency lang ginagamit ito. Emergency. Hindi pang araw-araw na pagka may sesyon. Hindi pang iwas traffic. Hindi. Siguro yung iba na baka ginagamit nila pag nag-iikot sila lalo na yung mga nangangampanya. Kung meron man silang air asset, may lane. Alam ko na may mga palusot na raw, Sister El. Anong palusot lang? Pahiram. Ayan. Hiniram lang ng isa nating kaibigan. Tsaka yung iba. Sa isa nating kaibigan. Tsaka yung isang may Land Cruiser, ayan, hindi nakalagay sa pangalan. Kung ilalagay man sa pangalan, kamag-anak. Iba. Hindi sa akin yun, ha?
kahit tingin yung rehistro. Rehistro yan, di sa akin. Ayan, Naku. pero araw gagamit niya. Ang swerte Ganyan naman eh. niya, araw-araw pinapahiram. Oo, kala niya mapapalusan yung mga taga-isap ha. Magaling mga taga-isap ngayon, maniktik ha. Ayan. Ako. Okay. Lakay, binuking mo. Ganun ba? Hindi, given naman na yun eh. Ayan, Mag-iingat na lang sila lalo yung ngayon, mga, Lakay. yung mga presidential brief na na binabasa ng presidente araw-araw. Ayan. Karamihan dyan galing sa ISAP, PNP, ayan sa National Security Council, Mga mga intel ganyan. na mga Kung ano nangyayari araw-araw, ayan, presidential brief kung tawagin. Parang Jackie lang, ayan, parang Warren, ayan. Di ako talagang galing yung Sister L. Lahat ng mga presidente leader sa buong bansa ay sa kahit sa buong mundo, ganyan yan. SOP na sa kanila yan. Alam nila yung pati chismis nandun. mas okay na yung alam nila, Lakay talaga. Oo, pati chismis kasama doon. Ayan. Masaya kaya ang chismis minsan. Kaya marami alam si dating Pangulong Digong Duterte at saka si FBR ayan, hindi na about politics, ayan, economy o kaya may kahalo din ayan, may kasama ring marites diyan, mga chismis ganun ba? Ayan. Kaya gagalit sa akin si General Honesto Isleta. Ay, General Isleta, kumusta po, ha? Kasi mga minsan pagka bago mag-cabinet meeting, sasabi ni Apo Eddie nun Nes, Anong sino chismis? yung binabalita ni Dayo Makalma na general na may girlfriend na wak? Ayan. Ay, teka muna. Andiyan pa pala si Raymond. Alam pa Sige, sila kay Raymond. Raymond. Magpaalam ko na rin. Teka muna. Bakit malungkot daw ang mga empleyado ng Senado? Bakit nakirmet daw si Senator Cheese? Hindi raw gayon si Manong Johnny Ponce Enrile, Raymond. Baka nasanay. Ano nasanay? Nasanay sa malatihang bigay, pero ganun ba? Yung kasi ang pinakikiramdaman din namin dito hindi yung kwentong kumbaga kwentong tipid. Ganun ba? Itong mga nangyayari dito. Pero banggitin ko din lang Mayor at Elaine na wala na yung maigpit na yung nagsalasalamin yung mga gwardiya sa lahat ng mga sasakyan na papasok sa compound. Kahapon dahil sa bomb threat. Oo, kahapon talagang maigpit yung kanilang security dahil nga doon sa supposedly may bomb threat. Pero mukhang inimbestigahan nila nanguurot lang. Wala nang magawa sa buhay kaya inilift na yung kanilang security, maigpit na security protocol bagamat kahapon nagrereklamo yung ibang senador dahil hindi daw sila nasabihan na meron palang bomb threat dito sa Senado. Ayan, di naman galing kay Senator Bato yan, ha? Pati nga siya. Pati nga siya na biktima, ha? Oo, nagulat daw siya. Nang nagsalita si Senator Mig Subiri, sabi niya, pati ako nagulat, sabi niya. Anyway, huling araw, Mayor at Elaine, ng pasok ng mga empleyado ng Senado ngayong araw, babalik na lang sila sa January 6. January 6. Lahat ng empleyado ng Senado. So, baka kapag Christmas at New Year's vacation na ang lahat ng mga empleyado ng Senado, maliban siyempre sa mga security o yung mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at mga tauhan ng Philippine Marines na nagbabantay sa seguridad dito sa Senado. Marines pala. Marines pala ang nagbabantay sa Senado, Raymond. Kaya pala maigpit, ano? Iba mga Marines. Simula nung nag-Senate President si Senator Cheese, ay Marines na ang ibinalik dito. Yung mga polis sa labas na lang, Mayor. In fairness sa Marines, super discipline sila, saka matikas, mga maigpit. Ayan, So bakasyon na sila bukas, January 6. January 6 ang balik. Pati mga senador, January 6 na ang balik ng sesyon. January 13, Mayor, January 13. Ang mga senador, pero ano lang yan, 3 linggo lang, bakasyon na ulit. Bakasyon grande na dahil kampanya na, balik nila June na. June 2025. January, February, March, April, May, June. 4 months na bakasyon. Bakasyon in grande ito, Bakasyon kampanya grande, Mayor, yung mga
yung mga re-election is panahon na sila para mangampanya. Yung mga maiiwan ay may time na magliwaliw yung kasama yung kanilang mga pamilya. Ayan, okay. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, ito si R.H. Ponte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas.